your beloved Boss Mike Cervera. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enriquez, dating Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpopondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan mga kababayan. Matibay nandyan na. Oo, budots ng mga budots ng salot. Oo, search nyo dyan. Oo, naka-upload na yan sa YouTube Yung budots ng salot. Oo, tignan nyo na lang. So mga kababayan, eto na. Mga bayaran! Itong mga bayaran. Pakinggan nyo to. Ng anak ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enriquez, dating Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpopondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo, kita nyo, maraming mga vloggers ang binabayaran daw di umano ni Andanar. Mga vloggers na tumitira kay Pangulo. Yan mismo, meron nang nagbalita, Ito, ebidensya, malupit to. Ngayon, yung mga nagsasabi, nabayaran daw kami dahil sa pagtatanggol kay Pangulo. Putik na yan mga kababayan, magbigay naman kayo ng resibo. Hindi lang puro kwento, hindi lang puro hinala. Mahirap yan, puro hinala lang. Oo, ganito dapat. Sabihin nyo, ganito. Ibabalita. Binatikos ng isang kawani ng gobyerno, si Mike Cervera, na siya daw di umano ang nagbabayad ng mga vloggers. Ganon! Putik na yan, Narinig na naman nila yung Gcash kanina. Masama bang mamigay ako ng pamasko ko? Di ba? Di masama yun. Eto. Panoorin nyo. Panoorin nyo. Ano sabi? Ito na. Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpopondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo, pagpopondo sa mga vloggers ng lumalaban. Kritiko ni Pangulong Bongbong. Malupit kayo talaga, mga DDS kayo. Putik na, hindi ba kayo kumikita sa YouTube nyo? Hindi ba kayo kumikita? Putik na yan, okay na ako. Kumikita ako ng mga mga 5,000 naman. Happy na ako ron. Hindi, 5,000 quincenas. 5,000 quincenas. 10,000 isang buwan. Pwede na! Tingnan, tatanggapin mo pa ba yung magkano bang offer dyan sa mga ganyan? 10,000? 15,000? Ganon? Putik na yan, ibibenta nyo yung karangalan nyo sa 10,000, 15,000. Ganon talaga. Yung mga totoong bayaran, sila yung mga nambibintang. At yung mga totoong nakikipaglaban, mga kababayan, sila naman yung sinisiraan. Ulitin ko, yung mga totoong bayaran, sila yung nambibintang. At yung totoong lumalaban para sa bayan, sila yung pinagbibintangan. Putik na yan. Eto maliwanag, meron tayong ebidensya. Ulit, para marinig nila. Enriquez, dating Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpopondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang speech. Grabe, no? Grabe talaga, Saan kaya galing yung pondo? Sa China? Ayan, may ebidensya, Putik na yan. Ano na? Tuloy. Ni Katrina Ponce Enrile na siyang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Gusto ko marinig sasabihin ni Bongo, sasabihin ni Bato, mag-privilege speech sila para lang sa akin, Sasabihin nila parang ganito, privilege speech. Sabihin ni Bongo, ang nagbabayad ng mga vlogger ay si Mike Cervera. Ganun! Di ba? Gusto ko yun. Yun, pwede nyo nang gamitin. Sabi ni Bongo, si Mike Cervera daw ang nagbabayad ng mga vlogger. Di ba?
Gumawa kayo ng ganon. O kaya si Robin na lang. Oh, si Robin, idol ako noon. Tanong nyo pa. Naging senador na lang kaya wala na kaming pansinan. O kaya si Bato. Oh, Bato, gumawa ka. Mahilig ka naman ng kwento. Oh, gumawa ka ng privilege speech mo. Sabihin mo, Mr. President, gusto ko lang pong talakayin ang kumagkalat na balitang ito at nagkaroon ako ng ebidensya. May 2 butas ito. May 2 butas, kaya eto, totoo. Yun ang katunayan. Basta may butas, tama ako. Di ba? Ganun sasabihin ni Bato. Oh, Mike Cervera, makinig ka. Itong si Mike Cervera ang nagbabayad sa mga vlogger na kumakalabang kay Sara. Bumabatikos kay Sara. Putik na yan, ganon. Diba? Oh, may ebidensya. Ano pa? Wala eh. Mahina. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para sabihin ka. Mahina pa nga ako rito eh, oh. Walang nagbabayad sa akin. Tapos sasabihin nyo, bayaran ako. Oh. Di ba? Oh. Sabi dito kanina, magkano bayad sa Nitralianes? Malay ko. Kung meron, bigay nyo sa akin, oh. Tapos ipiplex ko dito. Sabihin ko ganito, oy, thank you naman kay Mayor. Ganon. Di ba? Pero wag niyong kakalimutan. Buti pinaalala nyo. Sa mga taga-Caloocan, wag niyong kakalimutan. Mayor Trillanes! Oh. Masama ba na i-promote ko ang aking tinitignan? Kung wala si Trillanes, mga kababayan, hindi namulat ang marami sa kalokohan ng mga Duterte. Tama mali? Kung wala si Trillanes, isa siya nagpamulat sa ating mga Pilipino. Na itong mga Duterte ay masasamang tao. Wala na. Kaya doon ko siya inidolo. Hinanapan ko ng butas ng katiwalian ang tinatawag nilang sundalong kanin. Wala akong makita kahit isa, oh. Wala. Wala akong makita kahit isa. So hanapan nyo naman ng ebidensya. Hindi lang puro banat nyo. Sundalong kanin. Putik na yan, hindi yun argumento. Banat yun ng mga bobo. Ang banat dito, yung banat ni Trillanes kay Digunyo. Si Digunyo tinuturo na, Lord of the all, drug lord. Ganon. Yun ang mga banat. Pero yung babanatan nyo, sundalong kanin. Nakasuot ng ng damit, may nakalagay na Martin. Kaya Martin Romuald, putik. Sakit sa ulo. Yung mga banat nyo, pang bobo. Pagka tinanggol si Trillanes, tinanggol si Pangulo, bayaran yan. Putik na yan, eto na Bayaran, eto ebidensya Sino ang totoong bayaran? Yung mga bumabatikos kay Pangulo. Putik na, pakinggan ninyo. National Legal Counsel Juan Ponce Enriquez, dating Communications Secretary Martin Andanar, hinggil sa umano'y pagpupondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang speech ni Kita nyo, mga kababayan, maliwanag na maliwanag dyan, Meron pang speech itong si Enrile, Ganito sana, mga kababayan. Katrina Ponce Enrile na siyang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Tahasan nitong pinangalanan si Andanar na siya umanong sumusuporta sa mga propagandang ipinapalaganap ng mga anti-Marcos Jr. vloggers. Pinapalaganap na propaganda ng mga anti-Marcos Jr. vlogger! Anti, maliwanag. Grabe, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman. Ayun, narinig nyo na. Binalita pa. So mga kababayan, sa susunod na alalan, huwag nyong kalimutan. Mike Cervera, tatakbo. Tatakbong pagkasenador. Oo. At ang aking plataforma, mga kababayan, walang pangit na papasok sa Senado.
Pag pangit, papatanggal ko. Para maging masaya kayo, lahat ng mga lalaking pupunta ron, ire-ready ko mga ka-table nyo. Sa mga lalaki naman, basta single, walang atraso, walang asawa, walang nobyo, lahat kayo, pauupuan ko ng mga macho. Putik na yan, ganon. Happy-happy tayo. Kaya sa susunod na halalan, huwag nyo kalimutan. Kaysa naman kurakutin ko ang pera ng bayan. Di po ba? Kaysa naman kurakutin ko ang pera ng bayan, mas maigi ng inyong pakinabangan. Masaya na kayo sa panunungkulan ko. Hindi pa ako nangurakot ng pera ng gobyerno. Sweldo ko yung gagastusin ko. Bahala kayo. Ano? Okay ba? Okay ba? Putik na yan eh. Kaysa naman kinukurakot nila, di pumunta na lang kayo sa akin. Punta nyo ako sa opisina ko, lahat kayo, oo. Di ba? Schedule natin, Monday hanggang Sunday magtatrabaho ako. Para sa inyo, oo, hanggang Sunday. Yung mga senior na mga lalaki, kayang-kaya nyo pa yan. Nako, lalong lalakas yung mga senior nating kalalakihan. Yung mga lolo namin na, nako, oo. Ito ang pinakamagandang medisina. Batang-batang babae. Uupo sa tabi niya. Yung mga lola naman, mga kababayan, ha? Yung mga lola, pera lang katapat niyan. Pag uwi nyo, galing ng opisina ko, padadalang ko kayo para sa mahal na mahal kong mga lola. Oo, tagbe 20 mil kada isa. Ha? Ewan ko lang kung inaway pa kayo niyan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Sana'y nag-enjoy kayo dito sa walang kakwenta-kwentang talakayan. Mga DDS, joke ko lang. Huwag niyong masyadong seryosohin itong mga sinasabi ko. Dahil lahat ng sinasabi ko rito, joke ko lang sa inyo tulad ng joke ni Digunyo dahil yun naman yung pinapaniwalaan nyo. Pero yung mga nanonood dito, real talk yun. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.